Alam niyo, super agree ako dito sa nangyayaring lifestyle check sa mga anak ng mga corrupt na politiko, saka yung mga may kinalaman sa flood control projects ng mga contractors. Sa totoo lang, itong mga contractors na to, saka mga politiko na to, gusto kasi nilang ibigay yung lavish lifestyle, yung luxury sa mga anak at mga asawa nila. So karaniwan, napipilitan silang maging corrupt para ibigay yung mga luho ng mga kamag-anak nila. Lalong-lalo na yung mga anak nila. Kasi hindi naman nagsisimula yung corruption dahil gusto lang nilang maging corrupt eh. Iniisip nila, okay lang to para sa mga anak ko to. So talagang, alam mo yun, bukod sa personal nilang mga pangarap, most of this corruption is dedicated to their children. So, itong nangyayari ngayon sa lifestyle check ng mga Redditors, I cannot help but agree sa totoo lang. Kasi itong mga anak ng mga nepo babies na to, hindi pa sila nakontento sa mga nanakaw ng magulang nila. Gusto pa nilang maging vloggers, gusto pa nilang maging influencers, at gusto pa nilang sumikat as celebrities. So, ang problema dito, mas lalo pa silang sisikat at magkakaroon ng influence at control sa mga Pilipino. So tama lang yung ginagawa ngayon ng mga Redditors and dito sa TikTok na naging open at mas vocal ang mga tao para magkaroon ng lifestyle check dito sa mga nepo babies and children of corrupt officials. So ngayon nagkakaroon ng mga screenshots of lavish shopping, luxury vacation, saan sila nagpunta, yung mga branded endorsements nila, nasa-start silang mas scrutinize under one question, saan galing itong pera nila? So this shift is more than just gossip ha, it is a form of social accountability. Kasi alam naman natin na hindi basta-basta magpakulong ng mga contractors and politicians. But the process of humiliating their children is going to be very, very effective because it dismantles the culture of admiration that has allowed corruption to flourish. Ang totoo niyan, guilty rin kasi tayo for admiring these types of people who are living lavish lifestyle. So, walang masama actually sa luxury and aspirational living kasi meron naman talaga mga totoong tao, mga businessman who are really stories of rags to riches. Ito yung mga taong pinaghirapan talaga nila yung meron sila. Nagsimula sila sa pinakamababa. Through honest means na itaguyod nila yung mga negosyo nila. And even until today, kahit na naka-achieve na sila ng certain level of success, comfort, and wealth, nagpapatuloy pa rin silang magtrabaho. Hindi kagaya nitong mga corrupt politicians na iba yung tinatrabaho nila at yung mga anak nila nag enjoy na lang ng lavish lifestyle galing sa nakaw. So mayroong great difference between hardworking people na fino-flaunt nila yung mga success nila para maka-inspire ng mga tao versus dun sa mga tao na automatic na lang yumaman, naging new rich na lang, yung pala tayo yung nagpopondo or yung mga paghihirap natin, this is where our taxes went. So kapag tatanungin mo, ano namang magiging point pag kino-call out natin sila sa mga vlogs natin? Kasi ako, the other month, hindi ko alam na yung na-interview ko is Nepo Baby pala. So, thanks to the Redditors, this new up-and-coming celebrity na part ng isang film is na-interview ko siya. And honestly, sa lahat ng mga artistang nandoon, siya lang yung may negative ako na feel na energy. I cannot point it out kung ano yun, pero yun pala yun. Like, may ere siya agad, pero syempre, kailangan tayo maging professional, in-interview ko pa rin siya, only to realize after a few weeks na kasama pala yung parents niya sa corruption sa flood control. So, syempre, lahat ng to mga alleged pa as of the moment, but seeing na ang dami talagang mga Reddit post and comments about it, as very sad to know na na-interview ko to and I had to remove my interviews with this person kasi nahiya talaga ako eh. Ayaw kong ma-associate. So, one of
the biggest things kasi kapag kino-call out natin sila, nagkakaroon ng accountability in society. It sends a powerful message na itong mga nepo babies and mga corrupt na tagapagmana can no longer enjoy the automatic admiration of society. So ako, as a vlogger and content creator, alam mo yon, hindi ako agree na mamomonetize pa nila yung lifestyle na yon. Tapos magkakaroon po sila ng mga brand endorsements and worse, magiging artista pa sila. So, sa totoo lang, kawawa rin yung mga artista who are working hard to create a name. So, yung mga nagsimula sa extra, pinaghirapan nila ng talent nila, tapos dadating lang itong mga nepo babies na may big social network and aagawin yung fame na dapat na-achieve sana ng isang artista na pinaghirapan talaga nila kung anong meron sila. So, sa totoo lang, very effective tong ginagawa ngayon ng mga Redditors, calling out this nepo babies. Kasi, alam mo yun, if they can no longer enjoy the privileges and the respect, kahit na hindi pa nga makulong yung mga magulang nila, magkakaroon na yan ng inner tension in their homes and yung mga kaibigan nila will start to stay away from them. Kasi, syempre, no one wants to be seen alam mo yun, ayaw mo magkaroon ng kaibigan na pinag-uusapan na corrupt pala yung pamilya nila o magnanakaw yung pamilya nila. You don't want to be seen with these types of people. Even in social circles and parties, alam mo yon, you don't want to be associated with a family name na alam mo naman na maduming-madumi yung pinanggagalingan ng pera. So, these nepo babies, they have enjoyed the admiration of their friends, classmates, mga tauhan nila and the people who admire them online. Pero ngayon, hindi na. So, they are being stripped of their influence and credibility and may massive loss of respect for all of them. So, yung isa sa mga pinaka-popular sa kanila actually na naging vlogger pa due to the pressure of social media and combined power of netizens, marami na siyang ni-remove sa vlog niya and I don't think that she will vlog anymore. So, syempre, hindi na rin kikita yung mga vlogs niya. And it feels good to know in a way na kahit doon man lang magkaroon tayo ng hustisya. Of course, we want more. Gusto natin makulong sila, gusto natin matigil yung ginagawa nila. Pero alam natin na itong cultural awakening natin matters. It tells the next generation of leaders and influencers that integrity, talent, and hard work are what deserves admiration. Hindi yung dahil mayaman lang yung tatay mo at nanay mo, nag-corrupt kayo, yung wealth nyo is based on corruption, tapos magkakaroon pa kayo ng influence online. So, they're not deserving. Ang daming content creators who are working hard to think about a good content na masishare nila sa mga tao and daily they work hard and even spend for their content. Tapos dadating lang tong mga to na nakaw yung pinapakita nila. So, yung lifestyle checks na to might seem small, but they represent a larger shift sa Filipino consciousness. A society that is finally demanding accountability, not through blind admiration, but truth. So, kung kinakailangan na ang pamamahiya sa kanila, it is what takes to stop the cycle of corruption, then agree tayo doon. Let us use our platform para matigil na itong ginagawa nila sa atin na cruelty. Kahit doon man lang, alam mo yon, I am imagining that these people will no longer be invited sa mga parties. Hindi na sila magkakaroon ng mga projects dito sa Pilipinas. And of course, most likely, lilipat na sa ibang bansa mga yan. Pero meron talagang lasting impact yung pag-drag talaga sila sa kanila ng culture at ibang-iba talaga yung impact niyan. Lalo kapag alam mo yon, gusto mong enjoyin at i-flaunt yung wealth mo, pero yung mga tao talagang hihilain ka talaga at i-call out ka because you do not deserve it and you did not even work hard for it. So, mind you, walang masama sa aspirational lifestyle in working hard, achieving your dreams, and sharing it and enjoying it on social media. But if ikaw yung hindi ka nagbabayad ng taxes properly at ninakaw lang ng pamilya nyo yan sa taong bayan, you don't deserve any influence or any part in society
lalong-lalo na wag na kayong tumawid even in show business, because even in the content creation process, because it is so unfair. But this is very good news to Filipinos, because we are finally waking up and we are making them accountable.